ground. Ito siya. Load pala nito guys, ito yung breaker niya. Ito, yan yung breaker niya. Yan lang, isang kamay lang oh. Yo guys, after natin trabahoin doon, dito naman tayo guys. 2 hours na natin tinrabaho yung string lights guys. Dito naman tayo sa may First Valley Bank, sa may GRS. So, kuha tayo ng tools. Pero bago natin kuha yan, kumuha yung mga materials. Nasa First Valley Bank. Plastering tayo guys, kompleto na daw. Kompleto na yung materials. Ito yung First Valley Bank guys. Yan. Pero nandito nilagay yung materials. Bukas ba yan? Ito naka-lights. Laki ng wire. Ito na yung wire natin. Ito 125 mm squared, 80 meters. Saka yung wire natin na 50 mm. 20 meters lang. Uli na natin talabaw ito. Muna natin yung mga fittings. Ito yung wire lights. Ito yung 50 mm. 50 mm squared. Grabe. Solderless natin. Guys, dito pala ako mag-install. Meron din si nanay. Tulog yata si nanay. Kuha tayo ng supply pa rin dito. Ayan yung supply natin, emergency. Ha! Kanira ko ipadap lindahan kay mahal kini. Ada isa ni apit magusmin. Kailangan mo kinala. Tulo. Okay, ka-lights, bago natin to install to lights, kailangan muna mag back to back yung ating connector. So paano gagawin? Puputol tayo ng ganito ka-lights, oh. Dalawang ganyan, no. Yan, isa, dalawa. Dito tayo sa dalawa. So paano mag-marking yan? Napakadali lang ka-lights, ganito lang. Ito yung gagamitin mo. Pasok ko yan dito. Yan. Kung makuha mo na yung sukat niya, iganon mo lang to. Ganyan. Tapos lamit ka lapis. Yan, makaka-straight ka na sa pag-ano yan. Marking. Right. Ito siya ka-lights, oh. Tamang-tama lang to ka-lights. Tingnan nyo, ha. Yan. Tapos yan. Tingnan nyo. Oh. Tamang-tama lang, di ba? So, walang labis, walang kulang din dito. So, linisin muna natin tong gilid niya. Right. So lights, wala tayong pambutas ng numero 2, kaya gagawin natin drill bits lang na metal. Isa-isahin lang natin ka lights. Tapos niyan ka lights, flat screw na, tapos plier. Yan. Pagbutas na niyan, isa ting gagawin, ito na. Ayan na siya ka-lights. So, lock nut na. Alright. So, pwede natin ito ilagay. Tapos, markingan na. At ito sa ka-lights. Yan. Yan. Kung maganda na yung layout yan, tama na yung sukat. Pantayan lang dito. Saka tayo mag-marking. Yan. Siyempre, ang tox na gagamitin dyan ka lights ay number 10, no? Malaki pa sa number 8. Tara.
Kalights, huwag mo tipirin ang number ng tox dito sa mga ganitong mga meter base na enclosure ha. Pag ganito kalaki, huwag mong number 6, huwag mong itipid, huwag mong number 8, number 10. Malaki na tox yung gamitin mo para apat lang naman yung mabutasan para sigurado. Di ba? Yakin natin kaunti. Huwag natin kaunti para market Kalights. Tara. Kalights, sa pag-install mga clustering na mayroon pang mga live Kalights, no? Dapat talaga naka-analyze yung trabaho mo. Kailan mapuputol yung live, kailan mo i-installer yung load side ng live pa, pag tatanggalin na yung mga meter base na yan, dapat naka-plano, naka-segregate. Yung mga tatrabuhin natin Kalights dito sa cluster, ay di rin basta-basta. Gagamit ka talaga ng utak Kalights. Kahit 1 gig lang, 1 gig lang ng utak. Kung meron ka dyang 8 gig, so may 7 gig pang matitira. Alright. Yo Kalights, isa na lang. Inuna ko yung napaka-pilit para dito, meron na ring butas. So anuhin na lang natin ang clutch screw para matoks na rin natin. Alright. Lights, huwag kalimutan ng mga lock nut ha. Dapat yung lock nut naka-install talaga. Ayan naka-lights, natapos ko na yung apat na enclosure 200 na meter base, single phase. Right, ngayon naman, maglalagay tayo ng NEMA 3R, no? Na para sa ating 225 ampere na ECB, emergency circuit breaker. Dalawa lang. Yan o. Didikit lang natin dito, yung dalawa. Dito natin maglalagay ng connector sa baba. Ito yun, ito yun. Ito sa taas, didikit lang natin, yan o. Tara. Lights. Dito ka lights, maglalagay ko ng connector. Dito square na lang. Bakit? Ganito kasi mayayari ka lights. So double ko yan dito. So lalim. Dito wala na. Ididikit na lang siya ka lights. Yan o. Ganyan na lang siya. So may butas na dyan. So diretso na dyan. Kasi masikip na kasi siya ka lights. Yan o. Yan o. Pag ilalagay pa natin yan dyan. So wala nang area talaga. So ito na lang yung magagawa natin. Yan. Alright. Sa layout dito guys, alam nyo bang sinadya kung patamaan yung may butas na? Yan o. Para magagamit din siya. Ito, tama. May butas din dito maliit. Ayan, nilaki na. Ngayon, ito na lang yung matitira. So, pwede rin takpan ng pinset yan. I-re-repeats dito rin. So, i-re-repeats. So, mawawala ng butas. Tapos, i-sprayhan natin to. No? Yung gagawin natin. I-layout muna natin lahat ng ano. Ito, tubo, isa. Tapos, NEMA 3. Yan o. NEMA. Dalawang NEMA. Alright. Yan, naka-lights. Naka-install na tayo ng isang pirasong NEMA. Para may breaker din tayo dito ECB, no? So dito pa, maglalagay pa tayo ng isa. Yan o. Ganun pa rin ha. Kung anong tox dito, ganun pa rin yung tox, number 10 pa rin. Malakihan pa rin yung tox na lights. Alright. Ito muna yung ilalagay natin na lights. Yan. Pag nalagay na yan, may mga lakmat na lahat yan. Ito na. Yan. Ilagay ko ng allowance para hindi na tayo mahirapan. Next natin gagawin. Ito na. Mga screw na. Nilagay ko na yung tox. So, nagabigaan pala tayo guys, no? Tingnan nyo guys ha. Gagawin natin. Kahit isang kamay lang guys. Yan. Kahit isang kamay lang. Tingnan natin konti. Yan o. Yan o. Isang kamay lang o. Yan. Yan. Isa. Dalawa. Apat na tox na malalaki. Yun. Matibay na to ka lights. Alright. So, mga wiring na lang yung kulang nito. Abangan nyo. Paano ko yung wiring natin. Terminate yan ka lights. Tapos tayo sa layout. Alright. Kaya na ka lights. Wiring na lang yung kulang. Tapos tayo sa layout. Alright. Ayos ba? Maganda ba pagkakalayout dyan ka lights? Alas palagay nyo. Alright. Hey. Thank you. Kalights, meron na tayong hagdanan. Maka-terminate na tayo sa wiring doon. Nasa 4th floor ko kalights. Kailangan natin may baba ito. Ito yung gagamitin natin para makapag wiring tayo sa cluster 200 na meter base kalights. Check. Wiring naman tayo kasi kahapon plastering.
plus 200 installation, saka yung ating Nima box para sa ating mga breaker dyan. So hindi ko muna nilagay yung breaker, baka nakawin. Alright, na meron na tayong mga wire. Ito yung 50mm squared na wire, tapos ground na number 6. Pwede na natin yan lagyan. Okay, tanggalin na natin muna to. Supply yung isa, meron na, ito na lang tatlo. Pero tanggalin ko na lang lahat. Tara ka lights, wiring na tayo. Meron tayong mataas na hagdanan dito. Alright. Dito sa ating mga cluster 200, ang mga terminal yan, ginagamitan na natin ng number 3C na yabe. Yan o. Alright. 3C yan ka lights. 3C. Ito, meron din tayo ditong 12, 14, 17. Mas maluwang at masikip siya. Ito yung 3C yung para dyan ka lights. Alam mo ba nung in-install ko to ka lights? Ingat na ingat ako dahil ang ilalim nito may live dyan. Yung mga breaker na yan live yan. Ito rin live, ito rin live. Yung mga line side yan. Kaya may splicing tayo dito. Kaya ingat na ingat ako sa pagbubutas dyan. Yung mga wire dyan talagang hindi dapat matamaan. Ayan, ganun tayo magtrabaho ka lights. Alright. Ingat na ingat. Maingat sa tanang, maingat. Ka lights, matatagalan ako dito sa Hacksaw ka lights. Kaya gamit tayo ng diagonal cutter. So diagonal cutter ka lights. Kahit paano, mabilisan naman. Alright, diba? Diagonal cutter. Putol. Kapag maglalagay na tayo ng wire sa line side, dapat wag nyong itipid ha, lagyan nyo ng allowance kagaya dito. Tingnan yung wire ko. Tingnan nyo. Ayan. Halimbawa yan. May allowance siya. So may allowance siya kahit pa paano, mga dalawang dangaw, dalawang 20 cm. So total of 40 cm yung allowance yan. Kasi dito natin i-splice yan eh. No? Lagi yung pakatandaan yan. Maglagay kayo ng allowance. Huwag nyo i-0-0. Lagi nyo ring tandaan ka lights. Itong wire nandito, i-splice yan sa live dyan sa gutter box natin, o pole box, no? Line side to. Line side to, Ito yung load side. Papunta to sa breaker sa ilalim. Yan. Dito may breaker dito kasi malalaki. 225 amperes kasi. Dito maliit lang, 100 amperes lang. 100 amperes lang, kaya wala nang breaker dyan. May breaker na kasi dito. 100 amperes yan, dalawang yan. Alright. Alam nyo, ka-lights, yung mga panahong baguhan pa lang ako sa electrical, hindi ko kaya takabuhin to. Kaya kayo dyan, mga electrician dyan, kung baguhan pa kayo, kumuha kayo ng maraming experience, mag-apply kayo, maging apprentice muna kayo sa mga mabanggiitang, mga electrician, mga veterano electrician dyan. Balang araw, magiging easy na lang sa inyo to. Magiging basic na lang sa inyo to. At talagang lahat ng mga electrical works, wiring, magiging master na kayo. Darating yung mga panahon, kayo naman yung magiging nasa tuktok ng kamasteran. Hindi lahat, magiging ano lang kayo, magiging apprentice o magiging makabang electrical. Kundi mapupunta rin kayo sa pagiging biyasa. Panahon lang ang magpapabansay sa ating lights. Trabaho lang ng trabaho. Kung ito ay line side, yan, line side. Ito namang gitna ka lights, Ito yung ground. Ito siya. Ground yung gitna ka lights. So babalatan natin dito para malagay yung terminal niya. Maapakan dito. Ground yung gitna ka lights, Single pole lang to, single phase, line to line. Kaya yung ground niya nasa gitna. Ground ka lights, talaga ang kulay niya ay kulay green. Kung wala kayong kulay green dyan, pwede na yan kahit white. No, basta may kulay, kung may kulay green, green na lang para hindi kayo mahirapan. Alright. Lights, meron na tayong ground. Ang tanong, anong kulang nito ka lights? Ang sagot, breaker. So ito yung breaker natin na ilalagay, 225 amperes. Pareha sila.
Ito ay non-reversible na circuit breaker. Paano ko nasabi? Kasi mayroong nakalagay na line at mayroong nakalagay na load. Kapag may line dyan, line talaga dito. Bawal magiging load yan, bawal mabaliktad yan. Alright. Ay ground na lahat ka-lights. Kung makikita mo, yung gitna nakalagay na ng ground. Walang putol yan ka-lights ha. Diretso yan sa ground sa itaas at ground dito sa ibaba. Yan siya. I-splice natin yan sa ground. So ito na yung breaker natin. Parehas lang ng ampere. 225, 225 din. Alright, so line side, load side ng meter base. Line side, load side ng meter base. Okay, so ito pa, load side papunta siya sa akin. Breaker pa lang yan, ito yan. Ayan. Ano lang yan eh, 100 amperes, ito QC. Alright. Ganda kapag mag-install ka ng breaker at saka meter base na cluster 200, unahin mo na yung breaker ka-lights, ano? Bago yun, pasok muna natin ito. Kasi madalian na lang sa meter base ka-lights eh, kasi hindi mo na ipapasok. Unahin mo lang dito, yan. Yan. So ang meter base, gano'n na lang oh, di ba? Ibibend mo lang ito ng kaunti. Yan, ibibend mo lang yan ng kaunti. Pasok mo na siya. Tapos pasok dito. Yan. O, di ba? Higpitan na natin. Alin rin pala yung lock niya ka-lights. Alright. Okay. Para makakaigpit tayo ka-lights, gumamit tayo talaga ng mga pang dagdag pwedsa yun. Saktuhan lang ako, hindi talaga malo-straight yung ating mga breaker. Barrier. Ito yung kulang ka-lights. Kailangan natin lagyan ng barrier. Yan. Yan. Dalawa para secured. Di ba? Ka-lights, sa paghihigpit ng mga terminals sa meter base na mga cluster 200, no, ingat-ingat kayo dahil ito ay aluminum lang. No? Dapat tirahan nyo ng tatlong threaded. Mahigpit na yan ka-lights. Tatlong thread ang ititira nyo. Yan na yung pinaka-swak niyang allowance. Ito ay live wire. Ito. Tinip na yung isa. Ito rin live wire yan. Tatanggalin natin dahil yung breaker na to ay ang mag-aangkin ay yung ikaapat na cluster 200 na meter base doon. Gagamitin natin yan. So ito wala na to. Kundim to. Tinanggal ko yung live. Kailangan matanggal din yung kanyang ito ka-lights oh. Yung mga kanyang adaptor para matip natin yung dulo. Yan siya. Yan. So kukunin natin yung wire. Gamit tayo plier. Sa lights. Uy. Yan. So, gamit tayo ng side cutter. Siya. Yan. Saka natin siya para mawala yung tulis niya. Saka natin siya ititip. Ganon yung proseso dyan ka-lights para magiging safety na yan. Live kasi yan. Alright ka-lights, ito na pala yung panguli. Yan, kompleto na. Hindi ko muna ilalagay yung road side ka-lights, no? Kasi may ano pa dito, pull box. Mawawala kasi yung dalawang yan. Ang lahat ng load side niyan papasok sa pull box at i-splice natin para dito. Ang isang to dito, ang isang yan dito. So ito ay sa computer shop, ito ay sa bangko, no? Pwede rin ito sa bangko, pwede rin ito sa computer shop. Parehas lang kasi siya, 225 amperes. Parehas lang sila ng load. Kaya kahit saan sa dalawa dyan magkabaliktad, pwede. Pero dito ko ang first valley bank yung sa bangko. Kasi ito yung number 1 eh. So number 1, number 2. So ganito na lang, first floor, second floor, third floor. So first floor yung first valley bank. So dito ko talaga ilalagay kung saan dyan yung first valley bank. Alright. Okay, takpan na natin. Thank you. Alright ka-lights, okay na. So ang kulang na lang natin dito yung pull box gilid para maalis na yung dalawang yan, no? Saka wire dito sa load side. Yan. Ang load pala nito guys, ito yung breaker niya. Ito, yan yung breaker niya. Ito naman, yan yung second floor. Ito yan. So siya ay ito. At yan naman ay ito. Makikita mo naman yung pipe niya. Yan yung wire. Alright. Okay. Tapos, uwi na.